Maging mapagbigay. Naging malinang kaisipan ng mga tao ngayon na ang makadiyos na pagbibigay, to be generous, ay ang pangunahing pagbibigay sa simbahang sinasamahan. Na kapag binabanggit at binabasahan sila ng talata mula sa Biblia, ay ituturing na nilang iyon nga rin ay kautusan sa kanila, kahit hindi naman. Lalo na't kung ang pinag-uusapan ay ang pagbibigay ng perang abuloy o ang hinihingi ng karamihang mga simbahan sa kanilang mga miyembro na 10% mula sa buwan ng kita. Matapos ang unang siglo sa panahon ng mga apostol ng Panginoong Hesus, ay naipangaral pa kasi ng mga umakuring sila ay mga lingkod ng Diyos na tulad sa mga apostol. Ang pangangailangan pa raw ng mga simbahan o church kung tawagin. Hindi nila naunawaan at hindi nila tinanggap ang kabilin-bilinan ng mga apostol na sila ay dapat ngang kahuli-hulihan na. Bilang katibayan, nakasulat ito sa aklat ng unang Korinto. 1 Corinthians chapter 4 verse 9. For I think God has exhibited us apostles last of all, as men condemned to death, because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. Lalo na't alam nila ang sinabi ng Panginoong Hesus na masisira ng lubos ang templo sa henerasyong iyon. Masisirang lubos sapagkat wala ng pangangailangan pa. Narito ang pag-uusap nila noon. Matthew 24 verse 1 and 2. Jesus came out from the temple and was going away when his disciples came up to point out the temple buildings to him. And he said to them, Do you not see all these things? Truly I say to you, not one stone here will be left upon another, which will not be torn down. Kaya't katotohanan namang nasira ngang lubusan ng templo sa Jerusalem noong AD 70. Pagpapatunay na wala na nga kasing pangangailangan pa ng sa mga simbahan, templo, pari at pastor noon pa man. Pero bakit hanggang ngayon ay marami ang nanghihingi para sa simbahang itinatayo pa nila na magkakaiba pa nga? Taliwas sa mga malinaw na bilin ng Panginoong Hesus at ng kanyang mga dapat ay kahuli-hulihang ring mga apostol. Sanhi nga ito ng napakaraming itinayo pang mga simbahan, relihiyon at sekta ng Kristyanismo. Kung kaya't kinailangan ng mga simbahan ang malaking halaga ng pera upang matustusan ang kanilang gastusin. Ang napakamaling pagtatayo pang muli ng mga templo at gusali bilang mga simbahan pa. Lahat sila na nagtayo ay nagsasabing kasakasama nila sa kanilang simbahan ang Espiritu ng Diyos. Kung kaya tinawag nila iyong tahanan raw ng Diyos. Paanong nagkagayon? Samantalang ito ang sabi sa Acts 17 verse 24. The God who made the world and all things in it, since he is Lord of heaven and earth, does not dwell in temples made with hands. Hindi katakataka sa mga apostol kung bakit ipinasira ng Diyos ang kanilang templo noon sa Jerusalem. Oo nga't marami rin noon ang hindi nakaunawa sa kung ano ang ibig sabihin ni Jesus. Silang mga hindi kasi napasailalim na totoo sa salita ng Panginoon. Samantalang ngayon ay patuloy ang mga simbahan sa panghihingi ng pera mula sa kanilang mga miyembro na nakumbinsi nila. Tinatakot pa nga na kapag hindi nagbigay ng hustong ikapu o 10% ay sasabihing nagnanakaw raw sa Diyos. Pananakot rin na kung hindi magbibigay ng kahit abuloy, hindi pagpapalain ng Diyos. Dahilan nito ay binabaluktot nila ang kahit mga sulat ng Biblia, gaya ng sa 2 Corinthians 9 verse 7. Each one must do just as he has purposed in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Dapat raw na sumunod sa utos nilang pagbibigay. Hindi ba't nakasulat na dapat ay hindi under compulsion? Kung gayon, ay bakit namimilit sila at nagtatakda ng dapat ay 10%? Hindi natin sinasabi na walang naidudulot na mabuti ang mga simbahan. Katotohanan naman na ang pangangaral nila ng sakabutihang asal sa kapwa ay mabuti. Naniniwala akong ito lang ang dapat ay ipinangangaral nila, sapagkat ito naman talaga ang tunay at nag-iisang doktrina ng Diyos. 1 Timothy chapter 1 verse 1 to 7.
Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior and the Lord Jesus Christ, our hope, to Timothy, a true son in the faith, grace, mercy, and peace from God our Father and Jesus Christ our Lord. As I urged you when I went into Macedonia, remain in Ephesus, that you may charge some that they teach no other doctrine, nor give heed to fables and endless genealogies, which cause disputes rather than godly edification which is in faith. Now the purpose of the commandment is love from a pure heart, from a good conscience and from sincere faith, from which some, having strayed, have turned aside to idle talk, desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor the things which they affirm. Kung sa ganito ay gagawin ang lahat ng samahan at simbahan, hindi magkakaroon ng pagkakaiba-iba. Ngunit kung hinahaluan ng mga ritual at tradisyong gawa-gawa ng tao, mga bili na dapat ay gagawin lang nila noon hanggang sa takdang panahon na sinabi ng Panginoon. Ngunit pilit pa ring ipinagagawa ngayon bilang mga ritual na. Sa halip na dapat ay iisang doktrina, ay patuloy ngang magdudulot pa ng pagkakaaway-away ng mga relihiyon. Magpapatuloy ang walang katapusang hindi pagkakasunduan. Ngunit kung susundin ng lahat ang utos ng Diyos ng sa iisang doktrina, ang paggawa ng pag-ibig sa kapwa, matatapos ang pagkakabuklod-buklod ng tao. Mabubuhay ang lahat sa iisang hangarin ng kabutihang pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ano nga ba at para saan ang kahalagahan ng mga tradisyon at mga ritual na ipinatutupad ng lahat ng mga simbahan? Ano ang halaga ng sa paniniwala mong pagsisimba tuwing dumarating ang araw ng iyong panata? Ano ang halaga ng iyong ginagawang pananalangin at pag-aayuno? Ano ang halaga ng mga malalaki at magagandang gusali na ating sinasambahan, na ating pinagtitipunan, na ating pinag-aalayan ng mga masasaya at madamdaming awitin? Ang mga magagarang kagamitan at instrumento para sa pag-worship at fellowship. Ano ang halaga ng pagtanggap at pag-alala sa Panginoon sa pamamagitan ng Eucharist o paghahati ng tinapay? May halaga ba ang pagtawag sa tunay na pangalan ng Panginoong Hesus sa pag-aaral ng mga salita sa Hebreo? Ano nga rin ba ang halaga ng paggawa ayon sa pangangaral ng sinaunang Israel? Ang pagpapatupad sa kanilang tradisyon at kaugaliang ritual, ang paniniwala sa iisang Diyos nila. Gayon rin ang sa mga Kristiyanong nananalangin at lumuluhod sa mga ribulto, at sa mga nagagalit rin naman sa ganitong gawain. Ano ang halaga ng sinasabi ng marami na tinanggap raw nila si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? Maraming beses man nilang ginawa iyon, at ipagsigawang nasa kanila ay nananahan ng banal na espiritu. Sa lahat ng ito, paano kung walang tunay na paggawa ng pag-ibig sa kapwa? May kabuluhan ba ang lahat ng mga ito? Ipinasulat ito ng Diyos sa mga apostol. If I have the gift of prophecy, and know all mysteries and all knowledge, and if I have all faith, so as to remove mountains, but do not have love, I am nothing. Paano nga ba ang maging tunay na generous? Maaari kasi na maging generous lang tayo dahil sa may inaasahang kapalit o kabayarang para sa atin, na sa ating pagbibigay ay umaasa tayo ng ganti. Naging kahulugan kasi sa karamihan na kapag sinabing generous, ito ay ang dami o malaking porsyon ng ibinigay. Kung kaya naman, kapag tayo ay nakatanggap ng mas malaking porsyon, sasabihin nating generous ang ibinigay at ang nagbigay. Kadalasan ay hindi na napapansin ang pagiging tunay na generous ng isang nagbigay, lalo na't nagbabase kasi sa tinanggap na amount o normal na sukat na nakasanayan natin. Madalas na hindi na natin isinasaalang-alang ang kalagayan ng nagbigay. Mayroon kasing mga tao na kahit kakaunti lang ang nasa kanila, nagagawa pa rin nilang magbigay ng sobra pa sa kanilang kakayanan. Kung baga, minsan ay isusubo na lang ang kaunting nakayanang pagkain, ibinibigay pa sa iba.
Hindi ba't ganito tayo sa ating mga anak? Ito ang makatotohanang kahulugan ng generosity. Lalo't ginagawa natin sa kahit hindi kakilala. Hindi naghihintay ng bayad at ganti. Marami akong nabalitaang mga patotoo ng sa mga ganitong tao. Nakakasaya sila ng kalooban. Katunayang nilikha tayo ng Diyos na may kabutihan. Patunay kasi na alam natin ang sa mabuting gawa. Gayon rin naman ang sama-samang nagagawa natin. Dapat na maging mapagbigay tayo sa kapwang nangangailangan dahil sa iyon ang kabutihang kaloob sa atin ng Diyos, ang paggawa sa pag-ibig. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na nasa atin upang makagawa tayo lagi ng kabutihan, lalo na't kung ang ating resources ay labis-labis naman. Hindi man hingi ng ganti para sa mabuting gawa, natutupad naman ang sa lahat ay katwiran ng Diyos. Anumang ating itinanim na kabutihan ay atin ring aanhihin sa buhay na ito at sa pagpapatuloy ng buhay kapiling ang Panginoon. Gayon rin sa sadyang gumagawa ng masama, sa kanila naman ay ang pagtatapos ng buhay. Mga kapatid, hindi lang sa pagbibigay ng tulong na pera na isasagawa ang ating pagiging generous, kundi ay maaaring sa pamamagitan ng ating pisikal na pagtulong, ng ating pagbibigay oras para makinig sa mga problema at hinaing ng mga tao, sa kanilang humihingi ng payo. Hindi ba't ganoon rin ang nagagawa ng ating pakikiramay sa mga nawalan ng mahal sa buhay? Minsan nga ay napakahalaga na sa kanila ang kahit ating presensya. Napakaraming paraan ng pagtulong sa kapwa na maaari nating gawin. Subalit kung sadyang ipagkakait sa kanila ang kahit madali naman sa atin ay gawin, bagay na hindi iyon magiging kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang kahalagahan ng iisang doktrina ng paggawa ng pag-ibig sa kapwa. Hindi makakayang pigilan ng kahit magkakaibang reliyon at paniniwala. Hindi maisa sa katuparan ng mga ritual na gawain ng mga simbahan. Sapagkat ang paggawa ng kabutihan ang tanging may kakayanang mag-alis ng bawat harang na naghihiwalay sa tao. Ito lang ang tulay na maaaring tawirin upang malagpasan ang nasa ibabang mga pagkampi-kampi at pagtatalo. Tunay kasi na ang kahulugan ng relihiyon na nasa Biblia ay ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Ang salitang religion ay galing sa salitang Latin na religare, na ang ibig sabihin ay ipagduktong muli, to tie back. Sa katunayan ay binanggit ito sa aklat ng James. James 1 verse 27. Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this, to visit orphans and widows in their distress, and to keep oneself unstained by the world. Hindi nga ba't malinaw na ang paraan upang malapit muli ang tao mula sa kanyang pagkakahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, to tie back, ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Religion nga, ngunit hindi ang ginawa ng tao na ibang pakahulugan ng relihiyon, na ang relihiyon sa kanila ay ang kani-kaniyang samahan. Katunayang kahit hindi kabilang ang sino man sa simbahan, ay maaari pa rin makapanumbalik sa Diyos upang makapiling siya sa relihiyong ginagawa niya.